O mga kababayan, kung inyong matatandaan, ay sinabi na natin dati na itong nasisilayan natin ngayon na matinding kurakutan sa gobyernong bangag mga kababayan ay just a tip of the iceberg. Maliit na porsyon pa lang ito mga kababayan sa malawakang kurakutan sa gobyernong ito. Dahil kahit saang departamento ka ng gobyerno mga kababayan tumingin, andyan nababalot ng korupsyon mga kababayan. At eto na nga, isa sa mga nasilip ni Atty. Topacio mga kababayan ay itong Department of Health. Hindi pa nga ito masasabi nating full-blown na korupsyon mga kababayan. Ituturing pa natin itong kapabayaan. Hindi pa nasisilip dito mga kababayan ang buong kurakutan dyan involving the DOH mga kababayan. Pero ito, kapabayaan. Dahil alam nyo ba, sa likod ng kakulangan ng mga pondo sa mga pampubliko ospital mga kababayan, di ba kung nagpap-admit ka dyan, bibilhin ka pa ng gamot sa labas. Pupunta ka pa sa labas sa butika para bumili ng gamot. Yun pala mga kababayan, ayun pala. Under the Marcos administration mga kababayan, ang DOH ay nagtatapon mga kababayan ng lampas 11 billion na halaga ng mga gamot. Diyos ko Lord, na na-expired na lang mga kababayan. Hindi ginamit para sa mga tao. Ang mga animal na to. 11 billion worth of mga gamot mga kababayan na tatapon sa basurahan dahil na-expired. Under Marcos administration, kung ikukumpara mo mga kababayan sa mga nagdaang panahon ng hindi pa Marcos administration, hindi umabot sa ganyang halaga. Kakaunti lang ang natapon mga kababayan, pero dito 11 billion talaga, lampas pa. Yan mismo ang sabi ni Atty. Topacio na natuklasan nila. At ang masaklapan nito mga kababayan, yung kasamahan pa nila mga kababayan sa Daily Tribune na nagbulgar dito tungkol dito sa nasasayang na mga gamot mga kababayan na pinondohan ng taong bayan. Eto pang reporter mga kababayan na nagre-report dito, siya pa ang pinarusahan. Binlacklist siya mga kababayan sa pag-cover sa DOH dahil sa pagbubulgar niya dito. Lord, panoorin niyo po. Noong nag-umpisa po ang pamahalaang Marcos, alam niyo gaano ang halaga ng nasasayang na mga supplies ng Department of Health? Supplies ng DOH mga kababayan. Partikular na yung mga gamot. Expired lang pala apparently mga kababayan. Umpisa 2022. 2022. 7.4 billion. 2022 mo lang yan mga kababayan. 7.4 billion pesos. Yun, billion. In 2022 pa lang, simula nung mga kababayan, umupo si BBM. Hindi na milyon. At noong 2023 ay 11.186 billion. Lampas 11 billion mga kababayan 2023. Ano ba yan? DOH? Ang dami nyo palang gamot na nasasayang lang. Tapos itong mga kababayan nating nagpapagamot mga kababayan sa mga ospital, nagkandamatay na dahil hindi nabibigyan ng gamot. Walang ipang bili ng gamot mga kababayan. Tapos kayo nagtatapon kayo ng bilyon-bilyon na worth na halaga ng gamot. Dahil, bakit? Pina-expire nyo lang? Hindi pala binibigay mga kababayan sa mga tao, sa mga pasyente. Yan siguro mga kababayan, di ba? Pabibilhin ka pa sa labas. Andyan pala yung mga gamot nila. Tamad na siguro silang kumuha. O baka may modus na naman dyan mga kababayan. Sinabi nilang na-expire. Tapos, hindi natin alam, binenta pala ang mga animal na to. Baka may sindikatong nasa likod niyan na imbestigahan yan. Imbestigahan. Alam naman natin ang gobyernong ito mga kababayan, puno ng sindikato. Pero isa lang ang sigurado mga kababayan, 11 billion plus na, 2023 pa lang ha. Wala pang report sa 2024 at 2025. 11 billion plus ang nasayang up to 2023 worth na mga gamot. Bilyon na po, bilyon na. Ang nasasayang na mga supplies. Opo. Ito ay on top of those pa ng mga questionable. Yan mga kababayan ha. Hindi pa yan totally talaga na corruption. Surface pa lang yan mga kababayan dahil yan maituturing pa yan na kapabayaan. How much more kung sisilipin natin mga kababayan itong kurakutan dyan? Na inireklamo na rin po na mga kontribusyon ng DOH sa mga pribadong mga entity na kine-question po ng mga tao na sinasabing bakit nagbibigay kayo ng pera sa mga private organizations, yung mga pangangailangan lang ng DOH. Walang gamot sa cancer, walang gamot sa mga public hospitals. Yun na sana mga extra
Wala ba mga utak ito mga kababayan? Sigurado tayo itong mga natapon na gamot mga kababayan ay ano ito? Paulit-ulit lang ito. Yun sanang natapon na gamot, bawasan nyo ang supply niyan. Ilipat nyo doon sa mga gamot na common na tinitake ng may sakit. O di ba kaya itulong nyo na lang doon sa may mga cancer mga kababayan na kawawa na talaga. Wala nang panggamot, wala nang pangkemo mga kababayan, mamamatay na lang. Hindi na nga natin mapunuan. O, di ba? Plus, kinuha pa yung pera sa PhilHealth. Di ba? Tapos, ang sabi, binalik. Diyos ko Lord, wala pang naibalik mga kababayan. Tapos, hindi naman talaga babalik mga kababayan dahil kung ibabalik nila sa 2026 mga kababayan, dapat dublado. Kung 80 billion ang kanilang ninakaw dati mga kababayan this year, dapat 160 billion next year. Mukhang 80 lang din eh. Paano ibabalik yun? Hindi lang na TRO, simot yun. Pero attorney, naibalik pala na. O hindi pa. ba? Pero Fake news yun mga kababayan na ibinalik daw. Wala pa. Maghahanap pa lang ng mga kababayan saan magkukuha ng pambalik daw doon. Yabang ni Pangulong Marcos, in-announce yung ibabalik, hindi pala naman pala nababalik pa. Wala pa. Hinihintay pa yung 2026. Oo. Mabigat bago may na-discovery pa, di ba? Tapos sana kung ibabalik niya mga kababayan, 80 billion yun, plus 80 billion para sa 2026, dapat 160 billion mga kababayan ang masubsidize doon sa PhilHealth. Tapos, yun lahat mga kababayan, itulong sa mga tao. Itong mga bugok din mga kababayan, gusto, nakatipid ang gobyerno. Ha? Hindi kayo dapat magtipid dahil dapat ibigay nyo lahat na serbisyo sa mga tao. Nakatipid din, nakawin din, mga ungas. Report din na may 300 na sinasabing super health center daw. Ilan lang ang functional mga kababayan. Ang iba, wala, tinubuan na ng damo. Super kengkoy naman pala. Sapagkat itong mga 300 mga health center na ito na parang 5,500 flood control projects ni Pangulong Guni-guni. Marcos na iniyabang niya ay hindi pala naman nagbubukas pa dahil walang kuryente. Walang tubig. Mahirap po kasi maggamot ng walang tubig Walang staff. Walang tao. Paano pagka walang kisame yung pasyente? Paano may pa-flush yun? Di ba? Pangit. At saka, walang tao. Hindi, mahirap pupunta ka sa health center, walang tao Nakakot yun Parang horror movie yun attorney, lunchtime ba yun, ha? Oo! Sa mga tinatawag nilang mga super health center pala na ginawa nila, ay 196 lang ang umaandar. Tapos, nasaan yung more than 400 plus na tenga at binadgetan yan mga kababayan ng billion overall di ba? Opo. Dahil nare-report ito ng Daily Tribune, ay pinagbawalan na yung reporter ng Daily Tribune na dumalo. Yan mga kababayan. Yan ang kaululan yan. Kinakover ng Daily Tribune ang kapalpakan ng DOH. And then, ang kanilang tugon mga kababayan. Instead na aksyonan itong mga problema. Bawal ka lang lumapit sa amin para wala kang mai-report ang sa mga animal ng Department of Health. Sa halip na gamutin nila ang problema ay ayaw nilang ipareport. Para wala kayong ma-report, huwag kayong lumapit. Blacklisted ka. Solusyon nila sa problema. Hindi lulunasan, tatpan na lang pagtatpan. So anong klaseng gobyerno ito, man? Bangag government, mga kababayan. Di ba? Grounded na. Parang ganon. Lahat ng kabangagan, mga kababayan. Lahat talaga ng kabangagan. Andito na ngayon mga kababayan sa Marcos administration. Bakit tayo nagkaganito? Yan ang malaking katanungan mga kababayan. Ay nako. Yung ginawa, di ba, nag-explain yung mga tao, nag-voting, nominal voting. Oo, ito. In other topic mga kababayan. Ito nangyari kay Barsaga mga kababayan. Maliwanag na maliwanag mga kababayan na si Marcos ang nasa likod nito. Tapos ayaw pa nilang umamin mga kababayan na, wala naman si Marcos nung nag-post daw yung mga kababayan ng mga kakaiba si Kiko Barsaga. Ay nako. Si Marcos nga ang binabatikos. Tapos mga bastos pa mga kababayan, pinatayan pa ng mikropono habang nagsasalita pa. Nagbibigay ng statement niya. Sabi niya, huwag kang magpaliwanag dito dahil binigyan na kayang tsansa. Hindi naman yung nagpapaliwanag, kundi nagbibigay ng statement. Opo. Diba? Yung 5 nag-oppose bago nagsalita si Representative
Kiko Barsaga. Okay. At sinabi niya, tinatanggap niya, ngunit bagamat tinatanggap niya, dapat panagutin pa rin si Pangulong Marcos doon sa mga insertion at sapagkat bakit naman hindi? Kasi, di ba, iniyabang pa ni Pangulong Marcos na Yan no, dapat panagutin din si Marcos, mga kababayan. Pero wala eh. Hawak niya lahat. After na lang. Dapat managutin si Marcos. Sana nga lang hindi yan matutulad ni Panot, mga kababayan, no, na pagbaba sa pwesto na tsugi. Sana nga lang. Dahil hindi mapapanagot, mga kababayan, sa kanyang mga kasalanan. Dapat imbisigan pati ang asawa niya. Pero ang sigurado, mga kababayan, yang si Sandro, siguradong tatanda yan sa kulungan. binasa niya yung 4,000 plus pages pero nilagdaan niya, nagdito lang siya ng kubangkano lang. Diba? 29 billion lang. So alam niya. Eto, Aimee. Alam natin, malaki ang itulong mo, Aimee, sa pagbubulgar at saka pagkumpirma sa pagiging adiktos ng iyong kapatid. Pero pagdating ng panahon sa kasuhan, Aimee, ha, step of the way. Huwag kang humarang-harang at magmamakaawa na naman, mga kababayan, sa mga Duterte, inasara, mga kababayan, na pagulong ang hustisya. Dahil hindi lang naman yan ng mga hustisya sa mga Duterte, mga kababayan. Hustisya yan sa taong bayan na ninakawan. Dahil posible talaga, mga kababayan, na si Aimee, yan din ang makikiusap, mga kababayan, sa mga Duterte na wag nang ituloy ang kaso. Dahil, di ba, ginawa na niya ni Aimee dati, mga kababayan, na nasabit ang pangalan ni Marcos Jr. sa narcolist ni Tatay Digong. Si Aimee mismo nagsabi, sabi niya, nakiusap ako dahil user lang naman yan, hindi naman nagbibenta. Bumabatak lang yan. Oh, inalis ang pangalan, mga kababayan. Pero kapag bumabatak ka, meaning mayroon kang supplier, mga kababayan, as good as you are a protector of the industry. Yan ang industriyang pulburonic na yan. Diba? O dapat daw, sabi ni Representative Barsaga, panagutin din si Pangulong Marcos. Ngunit anong ginawa nitong mga kasamahan niya? Pinatayan ng mikropono. Gusto pang Pinatayan ng mikropono. Ito ba nagsasalita pa, interrupt mo? Anong kabastusan yan? Alam nyo, sa ginawang ito ng mababang kapulungan, yan, sunod-sunod na yan. Yung impeachment na palpak, yung Quadcom, Tricom. Uy, wag din natin kalimutan si Paduano, no? Kahit pa amoy lupa na yun, mga kababayan, buisit na yun. Kapag si Sara na tugisin, dapat tugisin din si Paduano, mga kababayan, panagutin sa batas. Pagkatapos, pinagtatakpan nila yung mga miyembro nila sa flood control, ay wala na, sirang-sira na po Sirang-sira ang imahen ng bababang kapulungan. Imahe lang, hindi imahin. Ayun. Kaya na nag-umpisa, nung naging speaker si Romualdez, at tama yung sinasabi, Mga kababayan, di ba, parang yan, debulto na santo. ni Kiko Barsaga na Kiko it has Batling. lost its constitutional mandate. Kasi ang mandate ng mababang kapulungan, actually the legislature in general, pati yung upper chamber, which is the House of the Senate, ay pangalagaan, ang primary purpose niyan ay pangalagaan yung kaban ng bayan sa pamamagitan na magpasa ng magandang yung General Appropriations Act. Because siyempre ang sabi nga, the legislature holds the purse strings. Sila ang tagapangalaga ng kaban ng bayan. Ang ginawa nila, hindi nila pinangalagaan, ito ay kanilang ni-raid, kinurakutan nila. Oo nga, kinurakutan. Ang kaban ng bayan. Hindi lamang yung flood control. Hindi lamang yung mga lahat ng mga kababayan, departamento ng ng gobyerno, mayroong kurakutang nangyayari. ghost projects, yung pagkuha pa sa PDIC, Opo. pagkuha sa PhilHealth, pinabayaan nila lahat yan, yung hindi pagpapatupad ng automatic na appropriation for healthcare ng sin taxes. Yan, silang dapat gumagawa niyan. Silang dapat pansinin nila kung nasusunod ang batas. I-call mo yung attention ng ating executive. Ngunit anong ginagawa nila? Kanya-kanyang KKK. Kanya-kanyang nakawan. Kanyang kurakot. Kanya-kanyang kurakot. KKK! Yun nga masakit pero attorney, parang sanay na sila sa ganyan. Oh. Grabe Yun na nga, at kababayan, saka pag pinagsalita sa kanila na House sila of ay Thieves. ganito, ganon, inaano nila, tinutulig sa nila
Alam nyo, yan pa ba unahin nyo, mga social media posts, mga criticism, freedom of expression yan. Alam nyo, etong nakakatawa. Sa dami-dami ng tinuro ng... Nakakatawa, no? Lalong-lalo na yung mga, mga kababayan, yung mga righteous. Patay na ang demokrasya dati nung panahon doon ni Tatay Digong, mga kababayan. Tapos ngayon, bumoto sila mga kababayan na suspindihin si Kiko base lang sa kanyang mga post, mga kababayan, sa social media. Ni Vizcaya, ng mga district engineer, ni Saldico, ng mga kongresistang nangurakot hanggang sa speaker. Ang kanilang inimbestigahan ay yung nagsasabi na may pangungurakot dyan at sila ay kinikriticize. Yun ang inuna nila. korupsyon. Inimbestigahan ba nila si speaker? Wala. Yung mga sinasabing tumanggap ng bilyon-bilyon, inimbestigahan ba nila? Wala. Yung sinabing mga kontratista ng mga congressmen, yung mga contractors, inimbestigahan ba nila? Wala. Yung ethics complaint kay Dan Fernandez na inihain ko, ginalaw ba nila? Wala. Iyan ang klase ng mababang kapulungan na meron tayo. Talaga, mga kaya mababang natatawa utak. ko rito kay Claire Castro. Kasi gina-justify niya. Ay, buang yan si Claire Castro. Yung sinasabi kasi na nag-post siya sa social media niya ng mga scantily clad women, yung mga sexy. Opo. Alam niyo po yan, na hindi yan per se na malaswa. Yung mga Cosplay yun, mga kababayan. Cosplay yun. scantily clad women, nasa konteksto po yan. Kung malaswa ang mga babae na scantily clad o yung kokonti ang suot, As if naman, di malaswa na rin yung naging girlfriend o girlfriend. As if naman, mga kababayan, na walang mga kabit itong mga demonyo mga kongresista. Iba't ibang mga babae, mga kababayan. Tapos andyan pa si Dilima, mga kababayan, na aminadong may kabit din na driver niya, umamin siya. Di ba yan ang dapat ka-ethics? Payata ni Sandro Marcos, si Alexa Miro. Doon sa mga pelikula, naghuhubad-hubad yan yun ba malaswa? Yung pelikula ba ni Alexa Miro, malaswa? Di ang girlfriend ng anak ng Pangulo ay malaswa. No, malaswa. Ganun ba ang kontekstong gusto nilang iparating? Nasa circumstances. Hindi porket hubad malaswa. So, Hindi naman yun hubad, mga kababayan. Cosplay nga yun. Di ba parang mga costume lang, mga kababayan? ang Vatican pala malaswa, maraming nudes doon. Yung Museo del Prado pala ay malaswa, maraming nudes doon. Sa Louvre, sa Paris, malaswa ba yung museo na yon? Maraming nudes doon. Itong mga ito ang kikitid ng utak. Wala na. Kaya, napapalusot na lang yan, mga kababayan, para mayroon silang maiparusa kay Kiko Barsaga. Sabi nga ni Mike Defensor, si Barsaga ay pinarusahan hindi dahil sa pagnanakaw, ngunit not because of corruption, but because of courage, dahil sa tapang, hindi dahil sa pagnanakaw. Kaya ang mga nagparusa, mga kababayan, yung mga hudas, talaga. Magaan na rin sa loob niya sapagkat alam niya na ang pag-iisip, ang suporta ng taong bayan ay nasa sa kanya. At nagmukhang talagang nasira na ng gusto. Can you imagine, nagsasalita yung isang congressman mo puputulan mo ng mikropono. Pinatayan diba? ng microphone, mga kababayan, mga bastos, no? Pinatayan talaga ng microphone. Na talaga. At yan na ang nangyari sa mababang kapulungan bago. Sige, ihain nyo pa. Mangurakot na naman kayo, ihain nyo na naman yung impeachment complaint kay VP Sara para magkaalaman na talaga na kayo ay talagang walang ihain nila, mga kababayan. Ang manguna ngayon, eto namang mga rebelde, mga kababayan, na mga utak lang. Ang sabi nila, sa Pebrero, arangkada na naman ang impeachment laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Tapos, yung kanilang rason, mga kababayan, the same. Confidential fund. Walang kamatayang confidential fund. Nauumay na. Nakakaumay. At nakakatawa. Actually, nakakatawa. Ang lehislatura. Attorney, take note lang. Ibig lang pong sabihin na ang pamunuan natin ngayon ay very bangag. Yan. Ngagva. Yan ang katotohanan. Ibig sabihin, balat sibuyas. Balat sibuyas. Tapos mga kababayan, makapal na mukha pero balat sibuyas. Kakaibang mga mga kababayan. Kakaibang mga nilalang.
ito lang ang mga balat sibuyas na makakapal ang Hindi mukha. sila sensitive sa mga nagrereklamo, kundi sensitive sila doon sa mga inirereklamo. Sensitive sila sa mga kababayan, kritisismo. Yes, oo, pero yung mga Pero sa mga hinaing ng tao, manhid. tinuturo ni Saldico na mga si Dong Gonzales ba inimbestigahan? O si Gabiola ba inimbestigahan? Yan. Nag-ethics Wala. complaint ba? Wala. Na siya ay kontratista Wala at po. congressman pa rin. Conflict, very clear conflict of interest. Nasaan ang investigasyon? Inuna pa nila yung nagkikriticize sa kanila. Style niya ng gobyerno. Ito mo. Style ng bulok. Kagaya na naka-Eric mga kababayan, pinakulong, di ba? Nung nagbubulgar sila ng corruption ng Marcos administration at ni Tambalus-Lus. Masyadong halata kasi mga kababayan. Okay lang sana kung si Kiko Barsaga ay hindi nag-e-expose ng corruption mga kababayan. Hindi natin pagdududahan, bahala ka. Pero nag-e-expose ng mga kababayan corruption. Tapos kanilang pinarusahan. That is so fishy. Lahat tinatakot. Yung sisigaw daw ng Marcos resign ay arestuhin. Yung sisigaw daw ng withdrawal Kabulukan. of support, arestuhin. Panay pananakot. Pero attorney, pagtutulig sa mga kalaban. Attorney, pag inaresto kayo, mauubos yung tao dito. Oo. Ay, lahat ang dami Kasama namin. ako. Kasama ako mga kababayan kung Marcos resign. Numero 1 ako maaresto. Ang libo yung sumisigaw ng Marcos resign. Ayun na po mangyayari. Marcos resign! Mga yan, pag kinulong mo yan. At saka isusumpa ka ng mga piskal. Kasi sa lahat yan ay preliminary investigation. Saya lang mga kababayan at hindi naman, madidismiss lang. Marcos resign. Sige. Ay, sasabihin ng mga piskal kay Remulla, kay John Vic, at saka yung kay Gibo, PI ninyo. Mga bobo. 100,000 yan. Mga bendalo. Natin, masisira ulo ng mga yun. Pero attorney, dapat Sira because of ulo pa this, naman. magbago na po sila ng image nila. Nakakaawa naman tayo masyado. Wala nang mga kababayan, pag-asa magbago. Masyado Once a demon, always a demon. tayong inaagrabyado ng ibang bansa sa mga salitang hindi maganda. Totoo yan, kita mo In the meantime na tayo ay tinutuligsa natin si Kiko Barsaga, ating tinutuligsa yung mga retired generals katulad ni Romeo Poquis, tinatakot Si Pokis mga kababayan, tinasuhan ng inciting to sedition daw. Basta nireklamo mga kababayan. natin yung ating mga kababayan. Binubuli natin pambubuli yan. Ayaw natin, binubuli tayo ng China. Pero tayo na Wala na. Laos na ang China mga kababayan dahil, di ba? Wala na tayo naririnig na mga kababayan, issue sa West Philippine Sea. Tahimik na sila mga kababayan dahil wala na nabuking na ang kanilang mga kababayan. Ang kanilang panakiputas lang yun. Yung China, panakiputas lang yun nila. Para habang busy tayo sa galit daw sa China, nagnanakaw sila mga kababayan. Tuloy-tuloy ang korupsyon nila. bubuli ng kapwa natin. In the meantime ang mga taong bayan ay inaaway ng gobyerno, 18 barko na ng China ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Oo. Yan Pinasok lang pala mga kababayan. Bakit walang balita? Dahil wala na mga kababayan. Laos na. Hindi na nila magagamit mga kababayan itong issue na ito. Kasi hindi natin inaatupag yan. Ang inaatupag natin, kinakalaban natin ang sarili nating mga mamamayan. Kalabanin nyo yung China. Pag pumasok ko, kalabanin. Wala na. Tahimik na mga kababayan. At eto ding media mga kababayan. Wala na rin. Wala nang say. Banggain nyo, i-water cannon nyo. Pero hiling natin sa China Wag muna China ngayon Wag munang umatake dahil mamamatay ang issue ng korupsyon China. Mahirap na. Malapit na tayong bibinggo mga kababayan dito sa corruption issue. Tapos, kung aatake ang China mga kababayan, mamamatay ang issue. Wala. Wino-water cannon nyo Tinitirgas nyo yung kapwa Pilipino. Tinatawanan tayo ng China. Sinasabi ng China, ay, luko-luko yung mga yan. Sila nagsasakitan. Pasukin nga natin. Hindi naman makakalaban yan Mahina yan kasi sila Yun ang masakit, attorney.
Pero kayo po, bilang isang mamamayan, bilang isang abogado, bilang isang alam ko na meron kayong pagmamahal sa bayan, ano po ba yung mga dapat gawin ng isang taong kagaya natin? Dapat gawin ng isang tayo tao. ay hindi dapat matakot sapagkat ang ating mga bayani Lagi tayong tinatakot ng ano eh. Di ba lagi tayong tinatakot mga kababayan ng kulong? Mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, incited to sedition. na lumaban para sa ating kasarinlan ay hindi mga duwag. Bala nga, hinaharap nila eh. Gulok lang, sibat lang na kawayan. Panlaban nila, laban sa mga kanyon at bala. Hindi sila natakot. Hindi sila natakot sa mga Aputol ang kamay, hindi atakbo. Kastila. Hindi sila natakot sa mga Amerikano. Aputol ang paa, hindi atakbo. Lalong-lalo nang hindi natakot sa Patak ka naman si Hapon. Di ba? Hindi tayo dapat matakot. Yun nga ang sinasabi ko. Bakit nananakot ang gobyernong ito? Ang gobyerno Bangag. Yan lang ang katotohanan yan. na tinatakot na ang kanyang mga mamamayan na kanila lamang ginagamit ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas para ipahayag ang kanilang mga reklamo laban sa anomalya ay isang desperadong gobyerno na. Takot na yan, natataranta na yan. Kaya Tataranta na mga agbat. takot na. Diba ikaw, pagka natataranta ka na kung ano na sinasabi mo. Pero Alam mo ano, dap, Ano po ang nangyari sa ating bansa? Napakasama na po nang nangyari. Yun lang. Ngayon, Si Ading. kita mo, Manang Juby Opo. Last week yata, ni Ray Juncondo, ni Zaldico, hinahanap siya. Kaululan. Alam nilang wala sa Pilipinas, mga kababayan. At isa pa, kung uuwi yun na Pilipinas, hindi yun maglalagi sa kanyang kondo. Taranto Pares. Yun lang. Wala naman naman. dun. Alam naman nilang wala dito si Zaldico. Patahanapin lang ngayon. Nag-search warrant naman doon sa isang na namang ang kondo ni Zaldico. Sige. Alam mo, betting talaga. Puro Tuloy nila optics, nga, puro gunggong. forma, puro drama. Kita mo yung ICI? Wala na yung ICI. Huwag nyo nang paniwalaan yan. Bakit? Kita nyo? Ang ICI ay kinreate noong September 12. Sabi nila, Independent Commission on Infrastructure. Opo. Independent. Paanong maging independent? Unang-una, ito, inuulit-ulit po natin, Number 1, laging kasama yung Wala nga, nag-resign na nga. Dahil nabuisit. Secretary of Public Works and Highways, alter Hindi ego ng na Pangulo. independent. Kasama siya mag-imbestiga. Number 2, sino bang spokesman yan? Brian Hosaka, na kilalang-kilala na tao ni dating ES Lucas Bersamin. Ng panahon yun, Nako, si Bersamin. Lucas. ES pa siya. Number 3, ito pa. Kanina lamang nailathala sa mga pahayagan, ang AFP daw ay nakahanap ng ghost projects. Bakit nakikialam ang AFP sa pag-imbestiga ng ICI? Hindi ba? So, hindi na independent. Sino bang commander-in-chief ng AFP? Hindi ba ang Pangulo? O paano magiging independent ng ICI kung pati AFP na ang commander-in-chief ay Pangulo, pati ang DPWH na alter ego ng Pangulo ay naririyan. Mga tao identified sa Pangulo ay naririyan. At katulad nga ng sabi ko, September 12 pa kinrate yan. Sinabi nila, transparent daw sila. Ay, transparent. Hindi nga in-live stream, mga kababayan. Kapag hihingi ng privacy, I want a privacy! Okay, sige. Hindi natin ila-live stream. Wala pang, may na-live stream na ba? May pabutil-butil na live stream, mga kababayan. Pero, in general, wala. Sikreto. Sikreto mga galawan ng mga jabal, mga kababayan. Opo. Para daw makita ng mga taong bayan ang kanilang investigasyon. Magagalit si Raulol Manuel niyan at saka si Niwi Percival. Mga akbayan, sila lang daw ang taong bayan. Anong kailan lang naggawa ng YouTube channel? Ngayon lang. Kahapon lang. Kahapon lang. Isang beses lang nag-live stream. For the sake, mayroong ila-live stream. Sabi nila, ila-live stream daw nila. Ano nangyari?
Isang beses lang. From September 12 hanggang ngayon, December na. December 3 na yata ngayon. Ano ba ngayon? 3, December tama, 3, ano? tama. Opo. Ngayon lang nag-livestream, isang beses. Ano yun? Nag-resign na lang ang commissioner nila mga kababayan. Palagay ko, attorney, miscommunication yan. Kasi hindi nga po tama yung nag-a-advise kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako. I-abolish na lang yan, mga kababayan. Panggulo lang yan, Diyos ko. Ang nangyari dyan, mga kababayan, parang natatagalan pa ang mga kaso. Lalong natagalan ang kaso, mga kababayan, dahil sa ICI na yan. Sa tingin ko lang kasi di naman po pwede, attorney, pareho tayo, di ba? Ang punto ko lang dyan, siguro sabihan na lang si Pangulong Marcos na mali yung sinabi na Ay, hindi makikinig. Mambubudol nga, Juby. nakakita yung AFP o baka naman aksidenteng nakakita lang. Di ba? Hindi, tumutulong daw ang AFP. Mali na yun, pag tumutulong. Bangag. Pwede. Pangulong Marcos mali na kung yun. sino nag-a-advise, dapat palitan. Bangag ata ang nag-a-advise, no? Tama ka. Tama po. Tama ka doon. Pero attorney, Pwede na lang. yes. Wala siyang advisor. Desisyon niya yun. Siya dapat palitan. Attorney, Kaya mabigat i-retract ko lang Oo. yung nasabi ko nung isang araw tungkol dun sa LTO. Tama po yung napag-usapan kanila ni Sir Dennis tsaka nung kanyang yung guest, online guest na si Mr. Panganiban tungkol dun sa yung yan naman sa tungkol sa electric vehicle. Mamaya po kung pwede lang paki-discuss nyo po. Ano yun? I-retract Retract. Bakit? May nasabi kang mali? ko lang Jones? yung aking nasabi. Anong Sige. electric yun? Yung electric vehicle po, Okay. Akala natin electric chair. Sana pagdating kay Sara mga kababay, Silya Electric kayang yung mga kurakot na yan. Magne-negosyo talaga tayo ng electric chair mga kababayan para iba-iba. Ang daming Silya Electric ka na mga kurakot. bawal na any bike, yung bike. Ginawa yatang Disyembre na yun di ba? Parang inurong na yata. Inurong po ng January. January na naman. Magiging Urong-sulong. hanggang January. Kumbaga, December na lang ang last nila. Tama ho kasi lahat yung mga pinaliwanag po ni Mr. Panganiban. Kaya natuwa lang po ako, attorney, through our program. Hindi, maganda talaga yun. Electric vehicle. Pero Safety, alam mo, in the yung greater safety scheme ang of things, sinasabi. Anong ba? ano ba naman yung value ng electric vehicle na yan kontra sa yung nangyayari ngayon na floodgate, Opo. Okay na yan. Natalakay na naman yan Opo. Pero ang sinasabi ko nga, ang nangyayari dito sa ICI Nangyayari. ay wala Walang nangyayari. Wala na, pang gulo na lang, no? Huwag na yung umasa dyan, maniwala na kayo. Hindi independent yan. Hindi commission yan, konsumisyon na lang yan. Konsumisyon! Interdependent konsumisyon na yan on infrastructure. Wala na pong katutunguhan yan. Kita nyo, sinong dinidemanda? Yung mga witness. Deputy engineer, Buti naman si mga kababayan, no? Si Gutesa ay parang safe na mga kababayan si Gutesa. Dahil dati pinagplanuhan nilang kasuhan mga kababayan inang matindi. Criminal daw mga kababayan. kontratistang pribado, nasaan yung mga congressmen na pinangalanan? Nasaan yung nangyari doon sa testimonya ni Gutesa na male-maleta na pera dinadala cash sa bahay ni Martin Romualdez na Pati sa Malacanang. sinuportahan naman Pinupirma ni Zaldico. pahayag ni Saldico. Ano na nangyari doon? Wala. Sinishield nila yon. Lakson. Wala na mangyayari dyan. Puro optics. Puro drama. Kita mo mga dinidemanda rito. Opo. Yung mga Tapos si Diskaya mga kababayan walang kaso. Ay nako. okay, sabihin na natin si Ko ay isa sa mga naituturing na balyena. Balyena! Malaking tao rin yan di ba? Opo. Pero Opo. alam nyo, sabi nga nung iba, ang balyena, parang isda yan Ang mga balyena, tropa-tropa yan parang schools of fish, di ba? Opo. Ang tawag sa grupo ng balyena ay pod. Akala natin dilima. Saan yung ibang balyena? Dilima.
doon sa grupo. Ha? Bakit isa lamang? Hindi naman pwede. Chairman ng Committee on Appropriations, sino bang boss niyan? Sino bang pumili dyan? Sino bang speaker? Gusto natin pati si Stella Kimbo, mga kababayan, kasuhan na din. Ano na yan si Stella Kimbo? Thank you na lang, ha? Thank you na lang, Kimbs. Ang huhudas nyo dati kay VP Inday. Tapos ngayon, wala. Lulusot na lang kayong bigla. Di Yun ba? lang. Kengkoy Bago, may lumalabas na naman ngayon na yung allocable daw na ang malaki ay na kay Sandro Marcos. Port Barrel King. Ano nangyayari noon? Pustahan tayo pag umapir yan si Sandro Marcos, magre-request yan ng executive session na pag I want this, meeting to be secret. Ganyan si Sandra, mga kababayan. bibigyan ng ICI. Pustahan tayo. Hindi magpapa-livestream yan. Matatakot yung mag-livestream. Kasi mahirap nako. depensahan yun di ba? Pero natuwa ako kay Sandro Marcos dati. Hindi kami natuwa. Dapat makulong yan. Sabi niya kasi, attorney, kung napanood mo, ang sabi niya, bakit kami ang mag-iimbestiga sa sarili? Dahil mapunta sa kanya. Baka mayroong kakantang bigla, mga kababayan. Namin, yun ang sabi niya. Dapat! Bakit? Hindi! Ibig niya sabihin, dapat ang ibang tao mag-imbestiga. It should cleanse their own ranks. Di ba nag-iimbestiga sila? Di ba inimbestigahan nila si Kiko Barsaga? Tapos si Kiko Barsaga, sila lang din ang nabisiga. Double standard Yan ang mabigat. Opo. Yan ang mabigat. Anyway, that's the end of it. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.